Now, for this video naman, ang i-share ko sa inyo ay yung clarity or clarification about sa mga nagpapa-body lift ng tama raw. Usually, ang ginagawa sa body lift, ayan, yung body mounting, dinadagdagan, pinapahaba, ine-extend nila para nang sa ganun umangat yung body, magkaroon ng additional clearance dito. Ayan, ewan ko kung makikita ninyo, ine-extend yung mga mounting points. Tapos, nilalagyan ng additional na ganitong takip para ma-hide yung mga idinagdag. So, ayan, i-notice, nagkaroon ng kalso para mas umangat. Now, ano ba ang advantage ng pagbabody lift? Advantage is nagkakaroon ng additional clearance, maangat yung kaha. Kaso, ano ang problema? Ito, pakita ko sa inyo kung bakit hindi ako fan ng mga body lift. Kasi, una, you notice, ang layo na ng clearance doon, naiiwan itong engine kasi syempre, nakakapit to sa chassis. Then, ano pa yung pinaka problema? Sa mga ibang auto, okay lang walang masyadong effect. Pero sa mga tama raw, ayan, yung intercooler, yung pipings, kailangan mag-extend. So, ganyan yung nagiging itsura. Ito yung mga problema pag nag-extend. Notice, ayan, nagkakaroon ng lukot. So, hindi makakahinga mabuti. And aside from dyan, hindi lang mapakita kasi nakabit na yung grills. Itong aircon lines, since naiiwan din yan, nag-extend din sila or naghahatak-hatak ng mga linya. Yung mga mounting niyan, ina-extend pati yun. No? Kita nyo may additional brackets. And also, ang isang main disadvantage, yung center of gravity ng sasakyan na apektuhan. Kasi nga, umangat yung kaha, lumayo yung clearance sa chassis. So, mas stable pa rin kung suspension talaga yung aayusin. Mag-lift kayo ng suspension, okay lang yan, basta within tolerance. Pero yung body lift, isip mabuti. Yun lang.